encourage pa rin tayo. Okay. Sorry. Sige po, ang tinitle ko dito, ang title niya talaga is Compassion in Action. Pero kasi pag nag-act ka, nagiging costly love siya. So, pag nagkaroon ka ng compassion in action, it requires your money, your energy, your time, and pag pinagsama-sama mo siya, hindi mo napapansin, it requires also your full life. Diba? When you care for, pag nagkikare ka sa ibang tao. So, yung itatakal natin ngayon is the parable of the Good Samaritan. So, matatagpuan natin yon sa Luke 10, chapter 25 to 37. Basahin muna natin yung verse before we start our lesson. So, lesson, sige. Sige po, yung verse natin ay matatagpuan sa Luke chapter 10. Pwede nyo siyang basahin na lang din with me. Ako na lang magbabasa talaga. Sige. So, Luke chapter 10, 25 hanggang 37. So, on one occasion, an expert or lawyer in the law stood up to test Jesus. Teacher, so pag sinabi mong tinawag niyang teacher si Jesus, so naniniwala na rin siya sa mga tinuturo ni Jesus. So he asked, what must I do to inherit eternal life? Tapos, what is written in the law? Tinanong naman siya ni Jesus. Tapos, how do you read it? Tapos, ang reply niya will be, he answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. Tapos, nag-continue siya doon. You have answered correctly, sabi ni Jesus. Do this and you will live. But he wanted to justify himself, so he asked, yung lawyer, nag-ask siya ulit kay Jesus, and who is my neighbor? Sabi niya gano'n. In reply ni Jesus, a man, eto na, nagkikwento si Jesus about the parable of the Good Samaritan na to. So, sabi ni Jesus, a man going down to Jerusalem to Jericho, when he was attacked by robbers, they stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So, walang pakialam yung priest. Tapos, meron pang pangalawang dumaan. Sabi naman nung isa, so too, a Levite when he came, so too, a Levite when he came, next po, yan. When he came to the place and saw him, pass by on the other side then. So, dinaanan lang din siya ng Levite. So, but a Samaritan, as he traveled, came where the man was. And when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expenses or expense you may have. And then, yung last word, sinabi niya, tinanong naman ni Jesus, nung narinig na nung lawyer yung parable na sinabi ni Jesus, which of these three, yung Levite, yung priest, and yung Good Samaritan, do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? Then the expert of the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Before we start po, let's pray muna. Panginoon, maraming salamat po sa hapon na ito. Thank you for the availability, Lord. Thank you for your presence, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin, Lord God. Alam po namin na bawat isa ay may pinagdadaanan, Panginoon. But we pray, Lord, that your presence will give us, Lord, the strength to act kung ano man yung gusto mong ipagawa sa amin, Panginoon. And nawang hindi lang matapos, Panginoon, sa pag-aaralan namin ngayon, but we will apply yung lesson na matututunan namin, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. We thank you, Lord, and we want to bless your name in Jesus' name. Amen. Sige po. So, makikita natin doon sa parable na binasa natin sa Luke chapter 10, sa Luke 10, makikita natin doon that Jesus used the parables. Tapos meron doon 2 supreme questions. Ano yung nakita yung 2 supreme questions? So sabi doon, what must I do to inherit eternal life? And yung pangalawang question is, who is my neighbor? So hindi tayo magpo-focus sa who is what must I do to have eternal life? Pero dadaanan din natin siya. And then meron tayong nakitang mga taong involved dun sa parable na sinabi ni Jesus, yung traveler, yung robbers, yung priest, and yung Levite, tapos yung Good Samaritan. And then, in the end ng parable na sinabi ni Jesus, meron siyang
strict command na binigay sa atin as believer. Kasi yung nagtanong sa kanya is believer already. Okay, so sa next page, Kuya Arby, ayan, sabi doon, yung first question is, first supreme question, Teacher, what must I do to have eternal life? So ano daw yung dapat niyang gawin? So itong taong to, malamang naniniwala na siya kay Jesus, pero ang alam niya pa din is by act, mag-attend ako ng church, mag-ministry ako, mag-CCG ako, so mariligtas ako. So hindi yun yung sinasabi ni Jesus na dapat niyang gawin. So sinabi niya, ano ba yung nakasulat sa law o sa Bible? So itong si lawyer, siya naman din yung sumagot. So alam din naman niya, di ba? So sabi niya kay Jesus, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love yourself, love your neighbor as yourself. So alam din naman niya yung mga, parang tayo din to, di ba, bilang Kristiyano, alam na natin yung napagawa sa atin ng Panginoon, alam na natin yung law, pero madalas nakakalimutan natin siyang i-apply sa buhay natin. So ito yung gustong i-focus ni Jesus dito. Diba sabi dun sa Ephesians 2:8-9, sabi dun, for it is by grace you have been saved. It is the gift of God, hindi dahil sa lahat ng pinaggagawa mo, kaya ka naligtas. So hindi ka makakapag-boast sa harap ng Panginoon. At ang salvation ay gift sa atin ng Panginoon. So kung gusto mong magkaroon ng eternal life, huwag mong bayaran si Jesus ng mga ganap mo sa buhay. Tanggapin mo siya bilang Diyos ng buhay mo at unti-unti tulungan mo yung sarili mo at hayaan mong ialaw yung Panginoon na baguhin ka niya sa bawat aspeto ng buhay mo. So yun yung pagkakaroon ng eternal life. Gusto mong baguhin ka ng Panginoon kasi 'di ba ang ano talaga natin is we are sinful, pero dahil you want to be saved, you want to have eternal life, yun yung gusto mong magkaroon ng buhay na kasama si Kristo. So hindi na lang siya pagiging makasarili. So meron din isa doon na one way na malalaman mo, one way to show na mahal mo ang Panginoon is by prayer, attending your CGs, di ba? Kasi overflow na lang siya. Ay, mahal ko yung Panginoon, kaya attend ako neto, kailangan ko siya. And then, yung isa is, kailangan nating magbasa na ating mga Bible. Kasi, pag binasa niyo yung Bible nyo, doon ka lang, mas magiging malapit sa Panginoon. Diba? So parang pag nagbabasa ka ng Bible ng isang author or ng isang novel or ano, mas nakikilala mo yung gumawa ng libro na yun. So si Lord, siya yung author ng book, ng Bible. So mas makikilala mo yung Panginoon, mas maintindihan mo yung heart niya, kung ano yung gusto niyang ipagawa sa'yo kapag binasa mo yung salita niya. And then sabi dito, meron akong nabasa na ano siya, parang busy people siya, busy person. Tapos ano siya, sinulat niya to, sabi niya, leave me alone with God as much as may be. Kasi nga sobrang busy ng mundo niya. Sabi niya, as the tide rose, the water flows in upon the shore. Make me an island set apart alone with you, God holy to you. So then, with the turning of the tide, prepare me to carry your presence to the busy world beyond. So hindi niya sinabing, send me agad, Panginoon. So hindi yun yung ginawa niya. So kung gusto mo talagang maging prepared ka sa mundong to, hayaan mo munang maging prepared ka muna sa presensya ng Panginoon. So, bibigay naman ng Panginoon yung, sisend ka naman niya kapag ready na yung sarili mo. Sabi niya, carry your presence, and then with the turning of the tide, prepare me to carry your presence to the busy world beyond, the world that rushes in on me till the waters come again and fold me back to you. So, hindi natatapos na nagbasa ka ng Bible ngayon, tapos okay na, tapos nag-stop ka. So, kailangan araw-arawin mo siya. Parang paghinga lang din, di ba? Parang paghinga lang din natin. Kaya, as we continue to read our Bible and allow God to speak to you, the more you read the Word, the more you will desire to live a life pleasing to Him. So yun yung pinaka-goal mo. Hindi ka lang nagbabasa ng Bible kasi gusto mong may matutunan, gusto kong may share, pero gusto mong i-please yung Panginoon. Kasi unti-unti, pag nalaman mo, ay, hindi pala ito yung heart ng Panginoon, nabasa ko sa ganitong passage. So mas mapiplease mo yung Panginoon. So you will also notice that you will have more joy and love to give to others kasi overflow na nga yung ibibigay mo sa ibang tao. So sa Luke 10:28-37, so alam naman na natin na itong yung pagkakaroon ng eternal life. I hope alam na natin to. And yung pangalawa, sabi niya doon, yung pangalawang question niya,
No, who is my neighbor? Sabi niya, yung neighbor doon na tinutukoy is the traveler. Tapos pwedeng tayo yung robbers, pwedeng tayo yung priest or yung Levite, pwedeng tayo yung good Samaritan. So, yung nagta-travel na to, ano siya, bakit siya nalagay dyan na foolish and irresponsible? Madalas, siguro meron tayong mga pagkakataon na, o baka tayo din mismo na naging katulad ng traveler na to, foolish and irresponsible people. Pero someone, good Samaritan, reached out to us, di ba? Tinulungan tayo ng good Samaritan na yun. So, itong traveler na to, madalas siguro meron na kayong mga kilalang mga kaibigan nyo, baka tayo personally, no, you are walking where hindi ka naman talaga dapat na naglalakad doon or pupunta ka sa lugar na hindi ka naman talaga doon tinatawag ng Panginoon. Diba? Yun yung mga mai-encounter nyo na traveler. Yun yung mga mai-encounter nyo na taong share nyo ng gospel. They are not perfect. Baka minsan masyado na silang nakakainis para tulungan. Di ba may mga ganong ano. Di ba ulitin na lang, yun na lang ganun sa buhay. Parang ganun. So, madalas yung mga taong tutulungan natin, sila yung mga traveler, foolish and irresponsible. Pero, yung pinakita ng Panginoon dito sa Good Samaritan, kilalanin natin yung robber. Alam naman natin yung robbers, di ba? Ano sila? Yung kung ano yung sayo, kukunin ko. Parang ganun sila, di ba? So, what is yours is mine. Tapos yung priest, pag sinabi natin priest sa Old Testament, sila yung, di ba, hindi pa naman. Sa Old Testament kasi, di ba, hindi tayo direct na magkakaroon ng access sa Panginoon. Pag nakagawa ka ng kasalanan, itong mga priest na to, sila yung pupuntahan mo muna bago ka humingi ng parang mag-offer ka sa Panginoon, bibigay mo yung offer mo sa priest, tapos yung priest yung mag-offer sa Panginoon. So yung priest na yon, siya yung lilinisin niya rin yung sarili niya, tapos bago niya i-offer sa Panginoon yung sacrifice na binigay mo sa kanya. And then, yung ginawa ng priest na to, ano lang siya, dinaanan lang din niya. Dinaanan niya lang din yung traveler. So itong priest na to, kilala niya na rin yung Panginoon. Alam niya na rin, may close connection din siya sa Panginoon. And then itong Levite na to, yung Levite naman, siya yung tumutulong sa priest. Tumutulong siya sa ganap ng priest. Tapos, silang dalawa, iniwasan lang din nila yung traveler na to. Batong foolish and responsible na to. Kasi yung traveler pala na yon, yung lugar kasi na yon, hindi siya usually dinadaanan lang ng isang tao. Dapat talaga madaming tao yung dumadaan sa lugar na yon. Eh, alam naman ng traveler na to na delikado yung lugar, pero pumunta pa rin siya dun mag-isa. So, dapat usually mga caravan or may kasama ka dapat na pumunta. Tapos, yung Good Samaritan, ito yung focus natin ngayon. Sabi niya doon, what is mine is yours. Diba? What is mine is yours. So, the Good Samaritan offers his time and money to the man who has nothing to give to him in return. So, alam ng Good Samaritan na, butong, wala naman siyang bibigay sa akin na in return, ba't siya tutulungan? Anong kwenta ba na ito? Pero hindi yun yung naisip ng Good Samaritan. So, ito yung gusto ipakita sa atin ni Jesus na gawin nating example, no, yung parable na binigay niya dun sa lawyer na kung ano yung meron ka, ano ba, ibahagi mo rin siya sa iba. So, kung meron kang time, yung energy mo, yung money mo. So, hindi naman hihingiin ng Panginoon sa'yo, di ba? Kung alam naman ng Panginoon na wala ka na ito. Kasi, Lord, parang ito lang yung meron ako. Kaya di yun lang yung ibigay mo. Kasi yun lang yung meron ka, di ba? Hindi ka naman nire-require ni Lord ng more than pa dun sa wala ka naman pala, di ba? So, yun. Sa next natin will be, yun nga, ano ba yung in-offer na to, yung Good Samaritan na to, na parang kahit wala naman may babalik sa kanya yung traveler, binigay niya pa rin yung best niya na matulungan tong traveler na to. Yan, sabi dun sa Luke 10, 33 na kasi ito 33 to 35, sabi niya, yung Good Samaritan daw, sabi niya, he took pity on him. Pag sinabi natin, wait lang, natin ko lang yung kodigo ko dito. Ayan, he took pity on the man, nakita niya yung traveler, di niya ginudge, no? Ano ba yan? Ang irresponsible mo naman kasi punta-punta ka pa dyan, alam mo namang maling lugar na. Siya pa, pipiliin mo, alam mo namang maling tao, mga ganun, di ba? Pero
itong ano na to, itong Samaritan na to, hindi siya nag-judge. Pero ang ginawa niya, di ba? Naawa siya dun sa tao. Pag sinabi po natin compassion, kasi usually inisip natin compassion at saka empathy, pareho sila. No? Though magkapareho sila, yung compassion is a behavior. No, nagkakaroon ka ng behavior na tumulong sa ibang tao. Yan may pagka-psychology, di ba? So, nagkakaroon, itong Samaritan na to, ang ganda ng behavior niya. Kasi yung behavior niya is to, I want to help somebody. I want to help someone. Kahit wala silang ibigay sa akin, okay lang. Kasi gusto kong matulungan sila. Yun yung pinaka-ano niya, goal niya sa compassionate person. So, sabi natin doon, yung empathy kasi, di ba? Pag sinabi mong empathy, generally refers to our ability to take the perspective of and feel the emotions of another person. So, kawawa ka naman, bumagsak ka sa exam, kawawa ka naman, ganito, wala ka na palang pera, di ba? So, nakukuha mo yung, ito yung ability mo. Pag may empathy ka, may ability ka na maramdaman ko ano yung nararamdaman ng isang tao. Malungkot siya, masaya ka din, ganun. Tapos, pag sinabi mo naman compassion, ito na yung, over na siya. So, may ganap ka na pag compassion. Pag empathy, wala ka pang ganap. Diba? Na-feel mo lang, tamang feels lang, ganun. Pero pag compassion, ito yung pagkakataon na yung feeling, tsaka yung thought mo, pag naramdaman mo yung naramdaman niya, tapos pag iniisip mo din na, naku, ito yung pinagdadaanan ng taong to. Yun na yung pag sabi mo compassion, yun yung nagkakaroon ka na ng behavior na includes yung desire to help. So meron ka ng desire to help other people. So, hindi na lang siya nag-i-stop sa feeling and yung thought mo lang. So meron ka ng ganap, may action ka na. Ano bang ginawa dito ng Good Samaritan? Di ba sabi niya, he took pity. Hindi lang siya nag-stop sa empathy. So he went to him and bandaged his wound and putting an oil, siguro may dala siyang oil, tapos in-offer niya pa din. Imagine mo kung malayo pa yung travel niya, isipin niya pa yung, ay, parang hindi na to kasya sa akin, pero sige, bibigay ko sa'yo kasi kailangan mo. And then, instead na siya yung nakasakay dun sa donkey, pinasakay niya yung tao dun sa donkey, yung traveler. Tapos, hindi lang nag-stop dun sa pinasakay niya. Diba, dinala niya pa sa siguro 5-star hotel kung meron ng inn or, diba, parang kailangan talagang i-take care ko itong taong kasi kawawa siya. So, hindi lang siya nag-stop dun sa pagiging naawa siya, gumawa siya ng action, diba? Tapos, hindi lang nag-stop nung araw na yun. The next day daw, he took out 2 denarii. Pag sinabi natin 2 denarii, yun yung sahod mo no, sa 2 araw. Siguro sa panahon ngayon. Sahod mo siya sa 2 araw. And gave them to the innkeeper, no? Pinagdastusan, kaya nga costly love, di ba? Kasi pag may action ka na, nagiging costly siya. Yung ano niya, kung anong meron siya, yung oil niya, yung wine niya, yung donkey niya, di ba? Binigay niya doon, pinahiram niya. Tapos, yung oras niya, kasi the next day daw, yung oras niya din, binigay niya din dun sa traveler. Kahit alam niyang foolish yung traveler na yun, di ba? Kahit alam niyang wala namang ibibigay sa kanya kapalit yung traveler na yun. Pero, nagbigay siya ng oras niya. Tapos, pinagastusan niya. Tapos yung sabi doon, look after him. Yun yung sinabi niya doon sa taong nagbabantay doon sa inn. And then, ano ba, yung response, wait. Wag mo na yung response. Sige, baka kasi magano ako eh. Baka tumagal tayo. Sige, yun nga, yung behavior is, yung compassion is a behavior. So, itong behavior na to, huwag mong isipin na, ay, parang hindi pa ako, parang hindi ako masyadong makompassionate na tao. So, ito mag-alala kasi, pag, naman siya, behavior naman siya, di ba? So, pag pinractice mo siya, dun mo mas, dun mo mas, magagamit or malalaman na, kaya ko naman palang magkaroon ng compassionate heart. Wait lang, ayan. So sabi doon, sige, pang 12 na ba yan, Kuya RB? Sige po, Kuya RB, pwede i-play yung video. Ayan, i-play ni Kuya RB yung video about compassion. So ano ba yung mga other compassion na pwede natin makita? Or baka meron ka na neto or baka wala pa. Compassion means being aware of others' needs and acting to help them. Compassionate people display the following behaviors. They think about others, not just their own needs and interests. They are receptive to the demands of others.
and even anticipate them. They detect others' suffering and strives to understand and relieve it. They have good thoughts about others. They do not do to others what they would not want others to do to them. They treat others well without expecting a reward. They treat people well, even those who they don't have to. They are kind and helpful to the people with whom they interact. They can direct their attention to others. They do not just focus on themselves. They recognize their ability to help others. They maintain a balance between trust and prudence. Compassion can be developed through listening and empathy. You can start by making small gestures that benefit the people closest to you. For example, friends, neighbors, classmates. Later, this reflection can be extended to people who are further away. Yan. Thank you, Irish. Si Irish pala yun natin. Ayan, thank you, Irish. Di ba, ano nyo ba siya? Sabi doon, di ba, yung compassion daw is a behavior and kaya mo siyang i-develop. Kasi kung wala ka pa noon, or baka meron ka na noon, kaya mo pa siyang mas i-develop. So kung gusto mo magkaroon ng compassionate heart, ang unang mo daw kailangan gawin ay, or i-develop ay, yung pagkakaroon ng listening ears. So kailangan daw meron kang, hindi lang tengang nakikinig, dapat talaga, magkaroon ka ng focus na listening ear talaga. Kasi yung dami natin distraction, di ba? Madalas, pag may nakikwentong friend sa akin, tapos nagsiselfone ako, or kaya yung pamangkin ko, nagpapacheck siya ng assignment niya. Di ba? Gusto niya mapuri kasi siya. Parang, oh, very good, ganyan, galing mong gumawa. Pero nagtatype ka, tapos hindi ka nakatingin dun sa taong yun. So, kailangan yung pagkakaroon ng listening ears. Nandun din yung heart mo to really listen sa kanila. Kasi yun yung, sa panahon ngayon, super important talaga siya, guys. Alam niyo naman yun, di ba? Gusto niyo naman na sabi nga, di ba, huwag mong gawin sa ibang kaya mong gawin nila sa'yo na hindi ka nakikinig pero nagsasalita sila na nagsasalita. So, ayaw nyo rin naman gawin nila sa'yo yun, di ba? Sa inyo yun. So, yun nga, sabi ko, yung behavior na yung compassion natin ay madadevelop through listening and pagkakaroon ng empathy. Pag kaya mo nang makinig, truly listening, kaya mo na talagang makinig sa kanila. Saka mo lang mararamdaman na, ito yung pinagdadaanan niya. Wag tayong yung compassionate person, hindi sila nagja-judge, hindi sila nag-start sa hindi siya umattend ng church. Siguro, baka busy siya or baka pagod na siya sa online classes or, di ba, parang, baka meron silang ganap sa Pero alam mo yun, dapat huwag tayong mag-judge. Guys, huwag tayong mag-judge. Yun lang. So, pagkakaroon ng compassionate heart, madadevelop na siya by listening and pagkakaroon ng empathy din sa mga taong nasa paligid nyo. So, mag-i-start siya sa mga nasa paligid nyo. So, nasa paligid nyo. So, dahil nasa quarantine pa tayo, syempre yung mga kasama nyo sa bahay, yung friends nyo, yung classmate mo, yung katrabaho mo, di ba? So, yung ka-churchmate mo din. So, magkaroon tayo ng listening ears sa kanila and magkaroon tayo ng empathy. So, being a good Samaritan really requires kung ano yung meron ka. Hindi naman sinabi ng Panginoon na wala ka niyan, sige mangutang ka para magkaroon ka, para mabigyan mo siya, di ba? Hindi, kung ano yung meron ka, kaya mong i-offer sa kanila yung time mo, yung pakikinig mo sa kanila, being a good friend, di ba? Yung, halimbawa ngayon, ang daming suicidal people, ba kailangan lang talaga nila ng someone to understand them, someone to listen to them, someone na makukulit sa kanila kahit na ayaw nila kinukulit sila, someone to encourage them. Yun yung mga bagay na freely kaya mong maibigay kung bibigyan mo lang ng time yung sarili mo na mabigyan din. Tapos kung alam mo naman na wala ka pang compassionate heart, ask mo lang sa Panginoon, hindi naman madamot yung Panginoon para hindi niya ibigay sa'yo ang talagang gusto mo magkaroon ng compassionate heart. Tapos, before we end, meron lang din akong, eto pala. Sige, so Luke 10:37, hindi lang yun na rin yung sinabi ko, di ba, na parang our response, yung gusto ng Panginoon is, go and do kung ano yung ginawa ng Good Samaritan. So, sabi dito, hindi ko nakalagay yung pangalan. Sige, basta hindi yan galing sa akin. Nagsulat niya. Sabi niya, we must learn to regard people less in the light of what they do or need to do and more in the light of what they suffer. Ano ba yung pinagdadaanan nila? Hindi yung kung ano yung mga
ganap nila sa buhay, di ba? Pero kasama naman yung friend mo sila, di ba? Pero kung ano yung pinagdadaanan nila, magkaroon ka ng empathy dun sa tao. So, being a good Samaritan requires your all, being compassionate, includes your precious time. Minsan ayoko lang may tumatawag sa akin, ayoko nang may nangungulit sa akin, kahit chat lang. Pero, di ba, parang, yun yung way parang ma-feel ng taong yun na meron kang pakialam sa kanya, meron kang compassion. Kasi parang compassion, magkakaroon ng pakialam dun sa paligid mo. So yan, huwag tayo mag-judge. And yung precious time mo nga, ibigay mo rin sa kanila. And yung savings, tsaka yung budget mo, na minsan kahit walang-wala na, pero amazing naman yung Panginoon kasi magbibigay pa rin naman siya kahit akala mong wala na. Wala ka nang maibibigay, pero dahil heart mo yung tumulong, siya na yung nagsisend sa'yo ng mga blessings. And yung blessings, kaya mong i-share sa ibang tao. And then, yung energy mo nga din. So, ayan, before we end, tignan muna natin tong how to practice compassion. Bago mo i-practice yung compassion sa ibang tao, guys, i-practice nyo muna yung compassion sa sarili nyo, please lang. Kasi kung hindi nyo i-practice sa sarili nyo, ang hirap namang ibigay, di ba, kung hindi mo naranasan. Hindi mo siya naranasan. Best and the best na nagpakita sa atin na compassion ay ang Panginoon. Di ba sabi nga dun sa Exodus 34 verse 6, sabi niya, in-explain niya yung character ng Panginoon, and ito yung character ng Panginoon na kailangan din nating gayahin. Kasi maganda naman yung character na ito ng Panginoon. So sabi niya doon, wala namang pangit na character ng Panginoon. Ano yun? So sabi sa Exodus 34:6, compassionate and gracious. God is slow to anger, overflowing with loyal love and faithfulness. Yung mga character ng Panginoon, sabi niya, gracious, slow to anger, overflowing with loyal love and faithfulness. Pero yung una niya doon nilagay is compassionate. So, compassionate ang Panginoon. Kung naranasan mo yung compassionate heart ng Panginoon towards you, kaya mo rin itong ibigay sa ibang tao. And encourage nyo rin yung sarili nyo na huwag naman laging nilulugmok niyo yung sarili nyo, guys. Mahirap na ang mundo ngayon. Huwag nyo na pahirapan yung sarili nyo. Encourage nyo yung sarili nyo. Be aware of what you tell yourself. Ito, important talaga to. Kasi may mga thoughts ako na wala kang kwenta. Hindi naman sinasabi mo sa sarili mo wala kang kwenta. Pero parang nakukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao na hindi ako super galing sa ganito. So, parang anong ma-offer ko, Lord? Hindi ako the best sa ganung bagay. So, you have to be aware kung ano yung sinasabi mo din sa sarili mo. And comfort yourself, lalo na sa panahon ngayon, i-comfort niyo yung self nyo, guys. And then, sabi doon, kung meron kang ginawang pagkakamali, huwag mong laging ituro sa ibang tao. Di ba? May choice ka. So, kung nakagawa ka ng mistake, hindi ka nang sorry sa Panginoon kasi hindi naman madamot yung Panginoon na patawarin ka. Di ba? Gracious and compassionate God. Yung grace ng Panginoon sa buhay mo, hindi siya nag-stop na nagkasala ka tapos wala na. Stop na lang doon. So, own your mistake and then practice empathy for your choices and let go of the past. Kasi di ba, usually nahan tayo ng past natin na I'm not good enough. Parang, basta, alam niyo to sa sarili niyo, guys. I-rebuild to ng Panginoon sa inyo. So, let go of those past na hindi na siya makakatulong in your future. Di ba nga sabi, hindi ikaw yung past mo. Pag nireceive mo yung Panginoon, nagiging bagong nilalang ka. So, yung past mo is something to treasure, something na, it can encourage you to continue sa future pa din. Pero hindi yung pinaka-encouragement mo. Alam mo kasi na kahit ito yung nagawa mo sa nakaraan mo, kaya kang patuwarin ng Panginoon. So, dapat you have to also forgive yourself and practice positive and encouraging self-talk. Important to sa ating mga kabataan ngayon at kaya sa ating mga nagtatrabaho. So, yung pangalawa, kapag kaya mo nang i-apply tong compassion na to, i-practice tong compassion na to sa sarili mo. Kasi sabi mong practice, hindi siya perfect, di ba, guys? Hindi perfect, pero ipo-practice mo siya every time. So, yung pangalawa is, how to practice compassion to your neighbor. Dahil ito yung topic natin, simple lang. Reach out personally to help. Yun lang naman yung pinaka-simple din, di ba? Sabi din sa una, ni-reach out niya yung traveler. So, mag-reach out ka lang personally dun sa taong binibigay sa'yo ng Panginoon. Tapos, is the pain. Hindi ka naman totally yung makakapag-heal sa kanila, especially spiritually, di ba? But you can be part of the help, di ba? Na
yung pain na nararamdaman niya ay mabawasan, o kaya gugutom pala siya, di ba, kailangan niya ng pagkain, kaya bagsak pala siya sa exam, yung heart niya, di ba, broken hearted pala to, or baka, di ba, something na you have to also encourage them, di ba, to ease the pain. Sabi doon, ginawa niya, in-applyan niya ng oil, di ba, or gamot, binigyan niya ng gamot, yung traveler na yun. So, give what you have. Hindi naman kailangan na titingnan mo pa yung ibang tao. Eh, siya, grabe yung binigay niya dito, tapos ako, ito lang, Lord. Hindi naman ganun tumingin ng Panginoon. Pero kung ano yung meron ka, bigay mo sa nangangailangan rin. Then, bibigyan ka naman ng wisdom ng Panginoon kapag enough na. Kapag alam mo na parang, wait lang, parang umaabuso na to. Mabusado na to. Bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon doon. Ayan, naniniwala ako dyan. So, yung pang-apat is sacrifice your own comfort. So, madalas naalala ko yung kasama pa namin ito si Lati. Ano yung si Lati? Hindi ko kalala yung si Lati. Hindi si Lati. Mate, sila Pastor na. Pumunta kami ng Baseco. Alam mo yung sobrang init to. Punta kami tanghali. Tapos ang init, ang alikabok. Pero alam mo yun yung comfort mo. Na parang yung lahat ng alikabok ata, nasa mukha mo na sa katawan mo. Eh, tapos imagine mo sila Ate Cindy, di ba? Parang ang tinis ng balata mo ito. Tapos pumunta sa ganitong lugar. Pero, di ba, kapag talagang heart mo yung tumulong, yung comfort mo din, isa-sacrifice mo din talaga siya. So, alam ko meron din kayong mga sarili-sarili yung ways kung paano nyo sila makakomfort. And, di ba, yung magkakaroon kayo ng sacrificial na talaga ways kung paano makatulong. Tapos yung pang-lima is provide basic necessities. Yun nga, baka kailangan nyo ng gamot, kailangan nyo ng pera, pero huwag nyo naman ibigay yung milyones nyo kung ano, di ba? Pero kung tinatawag kayo ng Panginoon, di ba? God will reward you naman. Kung ano yung binigay mo doon, ibabalik yun ng Panginoon. Naniniwala ko doon. Kung ano yung binilabas mo, doble, triple kayang ibigay ng Panginoon. And yung pagkakaroon ng peaceful heart, yun yung talagang amazing din na hindi siya kayang mapalitan ng mga pera, di ba? Yung pagkakaroon ng peaceful heart na nakatulong pa sa ibang tao. And then, never judge. Ayan, kasi important siya sa generation natin ngayon. Pag ang daming nakikita sa social medias, ito, walang pera pero nagpo-post. Daming utang kung nagpo-post ng ganito. Pero hindi mo alam kung paano rin siya binless ng Panginoon. Diba? Parang, basta, huwag tayong mag-judge, guys. Magkaroon mo na kayo ng listening ears bago mo sila i-judge. Baka kailangan na rin nila ng photos or, di ba? Yan, basta huwag tayong mag-judge. And look after them personally. Yung pagkakaroon ng, kung i-reach out mo sila to help, ayan, magkaroon din tayo ng, madalas nag-fail tayo dito kasi as human being, gusto natin parang tayo yung pinagsisilbihan, gusto natin tayo muna yung inuunat, di ba? Pero yun nga, kapag meron ka talagang compassionate heart, kaya mong bantayan tong mga taong to na kala mo imposible, pero kaya mo pala siya by the help of God pa din, di ba? So, ayan, hanggang dito na lang po ang ating diskusyon sa hapon na ito. I hope may natutunan tayong lahat at hindi lang siya mag-stop na nandito na nasa Zoom ka lang. Tapos ma-apply mo rin sana siya sa buhay mo. And yung ating activation,